Everyone, this is Kivo Vlogs, the Filipino actor based in Saudi Arabia, and welcome back to my channel. Ang katigan gawa natin reaction video, ang Barda compilation, pero wait lang, papanoorin muna natin to si si Madam Darrens for today's video kasi may analysis siya eh. May nag-agree ako dito sa sinabi niya na marami talagang bata, mga child star, na mahirap sa transition, nahihirapan sa transition. Si Santino, sikat na sikat yan dati. Cyril Manabat, sikat na sikat yan dati yung kabataan niya. Kaya hirap silang mag-transition. Buti nga si Raisa, nakaano siya eh, alam mo yun, nakakawala na sa pagiging child star si Raisa eh. Kasi once a child star ka, kahit magbinata ka na, child star ka pa din talaga tingnan ng mga tao. Ang henerasyon na patuloy na pinatutunayan ni Barbie na hindi aksidente ang kanyang tagumpay. Kaya naman hindi nakapagtataka na maraming direktor ang gustong makatrabaho siya. Sa katunayan, maraming entertainment observers ang naniniwalang isa siya sa pinaka-in-demand na aktres sa Pilipinas ngayon. Kasi nagsimula si Barbie sa murang edad at mabilis na napansin dahil sa kanyang natural na husay sa pag-arte. At habang lumalaki siya sa harap ng kamera, kasabay din itong lumalawak ang kanyang kakayahan bilang performer. Tulad yan. Hindi tulad ng ibang child star na nahirapang mag-transition sa mature roles, naging maayos ang paglipat ni Barbie mula sa pagiging teen actress tungo sa pagiging seryosong dramatic performer. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit marami po siyang natatanggap na mga proyekto sa telebisyon at pelikula. Bagamat marami ang matagumpay na project ni Barbie bago pa man ang year 2022, marami nang naniniwalang ang Maria Clara at Ibarra ang nagdala sa kanya sa panibagong antas ng kasikatan. Ang kanyang kapagganap bilang Clay ay hindi lamang nagustuhan ng publiko, kundi pinuri rin ng mga kritiko. So dahil dito, mas maraming producer at direktor ang nagsimulang makita ang kanyang kakayahan magdala ng malalaking proyekto. Mula noon ay hindi na huminto ang pagdating ng mga oportunidad para sa kanya. Isa sa pinakamalaking patunay ng paglago ni Barbie bilang aktres ay ang pagkakasama niya sa mga proyekto ng mga award-winning directors. Kamakailan lang nagkatrabaho niya si Direk Brillante Mendoza sa pelikulang Until She Remembers, at ayon mismo kay Barbie, dream project niyang makatrabaho ang international acclaimed filmmaker. Ipinahag din niya ang kanyang pasasalamat dahil marami siyang natutunan sa paggawa ng naturang pelikula. Para sa maraming artista, malaking karangalan ng makatrabaho si Mendoza dahil kilala ito sa paggawa ng mga pelikulang nakikilala hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. So dahil dito rin sa edad na 28, malinaw na nais ni Barbie na lumayo sa kanyang dating image bilang simpleng girl next door. Sa isang panayam kasi sinabi niya na bahagi ng kanyang plano ang pagtanggap ng mas mature at mas komplikadong karakter. Naniniwala siyang dapat sabay na umuunlad ang kanyang branding at ang uri ng mga proyektong kanyang tinatanggap. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mas maraming ang direktor ang interesado sa kanya. Hindi lamang siya pang romance o pang teen drama, kaya na rin niyang gumanap sa mga seryoso at mas mabibigat at mas artistic na mga project. Isa sa pinakamalaking kalamangan ni Barbie ang kanyang versatility. Kaya niya magpatawa, kaya niya magpaiyak, kaya niyang gumanap sa historical drama, at kaya niyang sumabak sa romance. Kaya naman, kaya rin niyang humarap sa mas seryosong indie films. Dahil dito, madali siyang ikas sa iba't ibang project. Maraming direktor ang naghahanap ng artistang may kakayang mag-adjust sa iba't ibang genre. Ito ang isa sa mga katangiang taglay ni Barbie. True. Magaling din naman So, kasi hindi talaga lamang siya. ang talento ang dahilan kung bakit pinag-aagawan siya ng mga direktor. Malaki rin ang epekto ng kanyang solid fan base. Kasi sa social media pa lang ay milyon-milyon na ang sumusubaybay. Yan yung gusto nila, yan yung gusto nila. What do you call this? Yan yung gusto nilang i-ano, what do you call this? Um, ah, Yan yung gusto nilang i-ano, i-eki sa atin. Kasi nga 'di ba ano tayo eh, solid barda eh, 'di ba? Kung pinipilit nilang sirain ang barda, siyempre mawawalan tayo ng gana, 'di ba? Ay, wala namang barda eh, kaya nga naging barda ako eh. Kaya nga talagang sinasabi ko, ini-emphasize ko talaga dito na Barbie and David barda. Yan talaga yan eh. We will support Barbie itself, we will support David itself, we will support Barda itself. Ganun yun, solid dapat. Sa kanya. Hindi lang porket na walang project ang Barda
is hindi na natin isusupport si David, hindi na natin support si Barbie. Kung nakikita ninyo, patuloy pa din ako yung what do you call this? Yung teleserye ni Ginoo, yung Never Say Die, patuloy pa din kahit ano yun? Gilvid. Kahit maraming Gilvid doon, patuloy pa din ako, please panoorin natin, support natin. Ganon. niya. At sa bawat proyekto Yun niya, yung totoong ay may fan. nakandang audience na agad na sumusuporta. Para sa mga producers, malaking bagay ito dahil nangangahulugang ito na ang mataas na posibilidad ng ratings, views at ticket sales. Isa rin sa pinag-uusapang bahagi ng buhay ni Barbie nitong mga Ano? nakaraang taon ay yung kanyang love life, no? Pero dahil po nagkaroon ng hindi parang nag-end yung kanyang relationship, hindi po yun naging dahilan para hindi siya magpatuloy, no? Bagkus, yun po yung naging stepping stone niya para ipagpatuloy yung kanyang buhay. Hindi rin nawala ang usapin Taray tungkol naman ni sa Miss tambalan Dares. nila ni David. Mula pa nung Maria Clara at Ibarra, ay marami ng tagahangang sumusuporta sa kanilang partnership. Bagamat Exactly. maraming mga haka-haka ang lumalabas tungkol sa dalawa, nananatili namang nakatuon ang publiko sa kanilang chemistry bilang mag-partner sa screen. So, ang dahilan kung bakit mataas silang interest ng direktor sa mga proyekto na may kinalaman kay Diba? Barbie. Bukod sa Parang kanyang talaga mga tayo ng kasalukuyang utak, project, marami Dares. ring usapan Hindi ko tungkol lang sa mga masabi yan posibleng pero pelikula yan talaga at yung ibig seryeng kong sabihin. maaari niyang gawin sa hinaharap. May mga netizen na nagsasabing bagay siya sa historical films, may iba namang gustong makita siya sa psychological thrillers, at may ilan ding naniniwalang kaya niyang gumanap sa international production kung mabibigyan ng tamang pagkakataon. So, ang tanong ng marami, bakit siya pinag-aagawan? Simple lang ang sagot. May talento siya, may disiplina, may karanasan, at may fanbase. At higit sa lahat, ay may kakayahang magdala ng proyekto. Ito ang kombinasyong hinahanap ng bawat direktor at producer sa industriya. So, kaya naman na kung makikita po ninyo, lagi pong si Miss Barbie Fortesa talaga ang pinipili ng ilang magagaling na direktor. At lagi po siya ang talagang gustong makatrabaho. 'Di ba? So kaya naman let's support Miss Barbie at ang natin, ang ating pong ang ating pong mga request ay talagang suportahan natin kung ano man po yung magiging desisyon ng management kung Support. sila po ay muling pagsasamahin ni David. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Ed. Taray. Anyway, ay ano to? One promise we hold Hindi mo natingin talaga. Hey, Charis! I love it! Hindi ako nagbukas ng TikTok ngayon kasi bukas ako. Meron tayong ayuda bukas. Okay? Meron tayong Echos Garbanzos. Mang-e-echos tayo bukas. Ay! Ang ganda naman ni Miss Darren. Bakit? Bukas natin ito papanoorin. This is our for today's video. This is Kiko Vlogs and see you on my next vlog. Bye!